medyo manas po ang boses ni Ka Eric sapagkat kagabi po, mga alas 5:30 ng hapon hanggang mga almost 8 o'clock, nagkaroon po kami ng panimulang vigil call sa EDSA Shrine. No? Kasama po natin ang Alex Taguran, LBSP, good morning, and Ray Joseph Igania. Kasama ko po ang grupong Marcos Resign Movement, ang Marcos Alis Now, at marami pang mga sectoral representatives na dumalo kagabi. Mga leaders po ang dumating kagabi. So we started the program mga 6, almost 6 in the evening, and then marami po ang nagpa-participate sa pamamagitan ng pagbusina ng kanilang mga horns, ng kanilang sasakyan, may kumakaway, may nakataas kamao, at very jubilant, no? Parang tuwang-tuwa ang taong bayan na may kumikilos at may nilantad at may inihayag si Ginoong Saldico. No? Ito ang pag-uusapan natin ngayon, sapagkat naghahanda na po ngayon ang lahat dito sa Metro Manila, lalo na po dyan sa Luneta, Quirino Grandstand area, at pati po dito sa EDSA, mula sa EDSA Shrine hanggang sa People Power Monument along EDSA. Pag-uusapan po natin itong implications at magiging epekto ng naging pahayag ni Saldico na itinuro na po niya na mastermind si Bongbong Marcos Jr. Pangalawa, pag-usapan din po natin itong pag-aabogadilyo ni Ping Lacson na para bagang si Saldico pa ang sinisisi niya at si Marcos ay ipinagtatanggol na parang santo ang tingin ni Ping Lacson kay Marcos, no? At kaya nga tayo ay dapat magbigay ng pagpapaliwanag. Bakit ganito ang ginagawa ni Ping Lacson? And of course, ang isa pa pong nagbigay ng katawa-tawang komentaryo, itong nagpapakilalang Professor Sheleto Magno. Sabi niya, kung magnanakaw ay, Sir Ernie, good morning po to you, at sa Patriotic Filipinos USA, dyan sa New York lalo na. Dapat doon ipinasok ni Marcos Jr. ang kanyang mga insertions sa NEP, National Expenditures Program. Siguro mainam na ipaliwanag natin ito, bakit ang binabanggit ni Saldico sa bicameral conference pinapasok ni Marcos ang kanyang isa sa example na itinulak niya at nagkaroon siya ng pagkakaroon ng quota. Kinutahan niya si Saldico at si Romualdez na ipasok ang 100 billion pesos. Okay? Yun po pag-usapan natin bakit hindi po doon sa NEP at dapat sa bicameral conference. Okay? Start po tayo, no? Mga kababayan, ang NEP po, ito yung budget proposal na isinusumiti ng presidente sa Congress. Yan po ay naka-itemized. At dapat, bawat agencies of government, lalo na under the executive department, nakalagay po ang kanilang budget sa isang taon. Ang tawag dyan, NEP. So ngayon, kung bubukulan mo yan at papasukan mo ng mga ninanakaw o gusto mong nakawin, ang NEP dumadaan po sa committee hearing. Dumadaan po yan sa scrutiny ng ilang komitiba at nailalantad yan sa publiko. Kaya mahirap mong ipasok ang pagnanakaw o ang pandarambong sa NEP, National Expenditures Program. Si Lacson, si Gatchalian at itong si Sheleto Magno, they are missing the point. Bakit sa bicameral committee conference ipinapasok ang mga insertions, ang mga gustong nakawin at gustong durubuhin at kulimbatin? Sapagkat wala na po sa committee level ang bicameral conference. Pwede ka nang magpasok, pwede ka nang isingit mo, no, mga kababayan, sapagkat kapag isingit mo sa bicameral conference, hindi na mahahalata. At ito nga ang binabanggit mismo ni Congressman Toby Chanco, ni Congressman Isidro Ungab. Ito po ang binabanggit ni Pangulong Duterte na ang katayan at diskartihan sa budget, ipinapasok yan sa bicameral conference.
Ano ang kaibahan ng bicameral conference version sa version ng NEP? Ang NEP lantad. It's publicly open. Dumadaan sa mga committee hearing at mayroon pong deliberations. Ang bicameral conference, hindi na po yan dinideliberate. Sapagkat the only purpose supposedly ng pagkakaroon ng bicameral conference is to synchronize yung version ng batas, for that matter, ang budget bill proposal, na dumaan sa House of Representatives at dumaan sa Senado. Kaya bicameral conference. Ibig sabihin po, mayroong representation ang mga senador na itinakda nilang mga senators who are going to compose the Senate delegation sa BICAM. Mayroon din pong delegation ang House of Representatives. Then mag-uusap sila, aayusin nila na maging synchronized ang budget. Diyan po nangyayari ang hilutan, gapangan, maniobrahan at ang tinatawag na insertions. Nagpapakabobo ito si Ping Lacson, ano? At itong si Shelito Magno. Alam nila, Shelo pala, not Shelito. Shelo Magno. Itong si Shelo Magno at ito si Ping Lacson, alam nila na ang NEP ay hindi pa ang final version ng budget. Bago bumalik yan, ang budget cycle sa presidente, dumadaan yan sa tinatawag na bicameral committee conference. In short, BICAM. Ang BICAM, small committee lang ito or small delegation. Mga 6 na senador or 7 at the same time, mga 7 din po manggagaling sa House of Representatives. Usually, nandyan po ang Senate Committee on Finance Chairperson at ang Committee on Appropriations Chairperson o Chairman. At then may mga bit-bit silang mga membro na itinakda ng both houses of Congress na sila ang mag-represent doon sa bicameral conference. Wala nang committee conference mo dyan na i-hearing mo pa. Kaya nga, dito isinisingit ang insertions. Yan po ang pilit na ini-ignore at pilit na inililihis ni Ping Lacson at ng ilang mga senador kagaya ni Sherwin Gatchalian at pati nitong Shelo Magno na ginagawa po nilang pagtatakpan si Marcos. Kung magnanakaw ka, hindi mo ilalagay sa NEP, National Expenditures Program, sapagkat makikita ng lahat. Makikita ng mga komitiba sa Senado, makikita ng mga komitiba sa House of Representatives. Kaya kailangan patago, pailalim at palihim. Kaya nga tinatawag na insertions, mga kababayan. Klaro ba tayo? So, ito po ang tumutugma sa explanation ni Saldico. Ang sabi niya, magkakaroon ng bicameral committee conference December. Tumawag sa kanya itong si Amina Pangandaman. Si Pangandaman po, naunawaan ko na about NEP at bicameral conference. Opo, the NEP is the budget document proposed by the President na inihahanda po ng kanyang budget team, the Department of Budget and Management, the Department of Finance, and then ng iba pang mga technical financial team ng Presidente. And then, ipapasa po yan sa House of Representatives. Magkakaroon ngayon ng deliberation, review, and discussion. At kaya nga, pag NEP, marami po ang nababago dyan pagdating na sa Kongreso. At mayroon pong 2 antas ng insertions. May insertions sa committee level, may insertions din po at mga realignment doon sa Senado at sa House of Representatives. Pero ang final na mga diskarte kung paano ipalusot ang pagnanakaw sa BICAM. Subalit, binuking ni Congressman Toby Chanco si Martin Romualdez na mayroon pong small committee na pinangungunahan ni Saldico, nila Garjola na isang kontraktor na itinuturong pasimuno ng kadimunyuhan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan gamit ang pangangatay sa budget. At mayroon din pong mga iba pang miyembro. Small committee, hiwalay pa ito sa BICAM. Ibig sabihin po, matapos ang deliberation sa House of Representatives, titirahin ito nila Saldico, kakatayin nila, ipapasok nila yung mga nanakawin at dudurubuhin nila, kasama na doon ang request ni Marcos na sinasabi niyang insertion. And then,
kunwari, ididepensa nila yan sa bicameral conference. Pero hindi na dumaan yun sa deliberation at plenary discussion. Itinago at isiningit na po yan. Kaya umaabot sa 500 billion pesos, kalahating trilyon hanggang 700 billion pesos ang mga naidadagdag na mga unprogrammed appropriations na hindi naitakda o nailagay sa NEP. Alam po ito ni Ping Lacson, ngunit nagbubububuhan at nagmaang-maangan sapagkat nagiging asong ulol ang role niya at tagapagtahol at tagapagtanggol ni Bongbong Marcos Jr. at nila Romualdez. Alam niya ito. Alam din po ito ni Cielo Magno. They know this. Kasi sila po ay mga dumaan sa ganitong proseso kung paano ang mga proseso ng budget. Magsisimula sa NEP, mga April po yan or May, isusumiti yan sa Kongreso, mauuna sa House of Representatives, then ang mga natatapos na dito, na mga nakomitiba na at nagkaroon na ng mga deliberation, i-deliberate din sa Senate. At pag natapos po ang buong deliberation na ito, si Martin Romualdez may ginagamit pa na small committee bago dumating sa BICAM. Meaning, tinatraidor na nila ang budget bago pa mag-BICAM. Yan ang role ni Saldico. So Saldico knows what he is talking about. Kaya nga sabi niya kay Ping Lacson, tingnan mo ang dokumento bago ka magngalngal. Ang NEP, ito lang yun. Subalit nang tumawag na si Marcos at mayroon ng mga isiningit ang iba-ibang mga congressman at utos na rin ni Romualdez, ito na ang dokumento. Ito yung pinag-usapan sa BICAM. Therefore, hindi na po pinag-usapan sa BICAM ang original NEP. Ang pinag-usapan yung kinatay na, yung may insertions na, yung may realignment na. At dyan nangyayari ang pagnanakaw. Okay? Klaro tayo ha? Now, nasagot na natin ang tanong. Mali po at baluktot ang pananaw ni Ping Lacson at nitong Cielo Magno na sinasabi nila, why would Marcos use the BICAM in order to steal or insert something that would become irregular? Exactly! Because the purpose of insertion is to do something that is irregular. Kasi kung magiging regular ang gagawin mo, doon mo yan ilalagay sa NEP para hindi yan mabukulan. Pero pag gusto mong bumukol, magpalusot at magnakaw, huwag mong ilagay sa NEP. Habulin mo sa bicameral at doon mo hilutin para maisalpak ito. Exactly na yan po ay nailalantad mismo ni Pangulong Duterte. Nailalantad mismo yan nila Congressman Ungab and even one of their own, itong si Congressman Toby Chanco. Sinabi niya, aside from diskarte and maniobra sa BICAM, may small committee pa si Martin Romualdez. Yun. Kaya po, tama ang pagbubunyag ni Saldico. It conforms to the reality of conditions kung saan po na ilulusot ang pagnanakaw. Kasi kung gusto ni Marcos na magpalusot, hindi niya yan ipapakita doon sa NEP. Doon niya antayin na umabot sa BICAM and then isingit, isalpak, isalaksak ng palihim at pailalim na wala na ang deliberation and plenary debates. Tapos na ang committee intervention and committee review. Clear? Alam nila ito. They know this. And I am talking the basic process kung paano po umiikot ang budget process na ito. Okay? Sabi ng Eagle Squad na tarantado, ulul, palubog na. Sasama na ako sa palubog na kulto ni Marcos. Mayroon pong sumbi. Tanggalin natin si sumbi. Wait lang ha. Okay, si sumbi na wala. Eagle Squad ha. Tarantado, baka Maya Squad ka lang naman. Malinaw mga kababayan, na tama po ang pahayag ni Saldico na tinawagan siya ni DBM Secretary Pangandaman. At katatapos lang daw ng meeting ni Pangandaman, nila Jojo Cades at nitong Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin po ay pamangkin ni Executive Secretary Bersamin. Anak ito ng kapatid niya, na I think ang kapatid niya is a vice governor ngayon or governor ng Abra.
Klaro ba tayo, mga kababayan? So, ibig sabihin ko po dito, ang binabanggit ni Saldico tumutugma sa pangyayari. Yon po ang ibig sabihin na mas makatotohanan at kapanipaniwala ang pagbubulgar ni Saldico. Okay. Ito pa ang nais nating puntuhan. Nagpa-interview si Toby Chanco. Sabi ni Toby Chanco, galit na galit si Presidente daw, si Marcos, kay Martin Romualdez. Bakit wala na siyang malalaking proyekto at naubos na ni Saldico at ni Martin Romualdez? Hindi kumpleto ang kwento ni Toby Chanco. Galit na galit si Marcos sapagkat hindi lang siya nakikinabang, kundi malaki ang pakikinabang na ginagawa nila Saldico at Martin Romualdez dahil pinapayagan ni Marcos ang insertions upang everybody happy. Ngayon, pumutok itong balita. Ito sabi ni Saldico, gusto niya daw sana na magtestigo kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee gamit ang technology ng Zoom. Subalit, prior to that, hindi niya sinabi muna na magsisiwalat siya. Ngayon, nang ini-schedule na ang kanyang pag-testify, oras at ang mode of setup, nagsabi na siya. Hindi natin nakuha kung kanino siya nagsabi. Malamang baka kay Ping Lacson o kaya kay Tito Soto. Kasi sabi niya, I told them, yun ang ginamit niya, I told them, na isisiwalat ko ang buong katotohanan during my testimony sa Senate Blue Ribbon Committee. At 10 hours or 12 hours after, tinawagan siya. Hindi niya rin sinabi kung si Ping Lacson ang tumawag, maybe secretariat ng Senate Blue Ribbon Committee upon orders of Tito Soto and Ping Lacson na hindi siya pwede mag-testify kung via Zoom. Kasi unfair daw sa ibang mga witnesses. Kailangan affidavit o kaya personal na manunumpa siya at personal siya magsasalaysay sa Senado. Sabi ni Saldico, nagduda na siya. Kasi ang ibig sabihin nun, pauuwiin siya. At binabanggit ni Saldico na babarilin siya. May papatay sa kanya. At walang ibang pagmumulan ng pagbabaril o pagpapabaril sa kanya, si Marcos at si Romualdez lang naman ang kausap niya dito. At ito ang kanyang kinatatakutan. So, ang biglang paglalahad ni Saldico na sasabihin niya ang buong katotohanan during the Senate Blue Ribbon Committee via Zoom, ang biglang pagpihit na pinigilan siya ni Ping Lacson at nila Tuta Soto na hindi pwede ang Zoom kundi kailangang personal, nagduda si Saldico na i-entrap siya. Kaya siya pababalikin kasi una pumayag na sige, via Zoom at for your security, i-justify natin na virtual ang iyong pag-testify. Wala ka sa Pilipinas. And mayroon kang medical condition na kailangan mong asikasuhin sa abroad. Yun. Subalit, yung several hours after na sinabi ni Saldico na siya ay maglalantad at maglalahad ng buong salaysay ng kwento ng pagnanakaw sa budget at mga korupsyon at pandarambong na nalalaman niya with all knowledge and evidence that he can support, biglang pinigilan ni Ping Lacson at nila Tuta Soto ang kanyang virtual or via Zoom na pagtestify. At doon na nagdesisyon si Saldico, hindi na to tama. Ibig sabihin, papayagan siya magtestify basta magsisinungaling siya at pagtatakpan niya si Marcos at si Romualdez. Yun po. Ngunit nang binanggit niya na siya ay maglalahad ng buong katotohanan na nalalaman niya, bigla po siyang pinutol. Bigla pong tinanggal ang kanyang approval na makapaglahad via Zoom at kaya nga nagdesisyon si Saldico, ayaw niyo pala may plano kayo sa akin. Kaya ang ginawa ni Saldico po ay nagpalabas ng video. At ito ay part 1. Kasi kung pakikinggan po natin at i-analyze ang video niya, ang 100 billion pesos na tinutumbok ni Saldico na ang mastermind ay si Ginoong Marcos at kasabwat si Romualdez at siya ang naghanap ng butas at pamamaraan na ipasok ito was only part
of the many possible insertions na kinuha o pinatupad ni Marcos at ginawa ni Saldico at nila Romualdez. Ito ngayon ang problema nila, sapagkat malinaw na nagbago ng isip si Saldico sapagkat mayroon na pong banta sa kanyang kaligtasan. There is an actual threat right now sa kanyang buhay kung kaya niya ito ginagawa. Kung baga sa mga prinsipyo ng crime investigation, nagsisilbi itong parang anti-mortem statement. Kasi pag autopsy, ang tawag dyan post-mortem analysis. Ito anti. Bago siya mapatay, according sa kanya, o mapapatay o mapapa-assassinate, isisiwalat niya na ito lahat. At klarong-klaro na sinubukan ni Aling Claire Marites Castro na at ng taga-PCO, itong si Dave Gomez, na palabasin nila na kunwari AI ito. They tried to do damage control. But the more that they are doing damage control, may kung ano-anong allegation ng AI, may kung ano-anong sinasabi si Ping Lacson na walang probative value dahil hindi sinumpaan. May sinasabi si Shelo Magno na operator din pala ni Martin Romualdez at ni Marcos all along, nagkukunwari pang analyst at critic sa gobyerno ni Marcos. Yun pala, apologist ni Marcos na hindi ka panipaniwala na maghingi at isingit ni Marcos ang insertion sa BICAM na pwede daw gawin sa NEP. Mali, baluktot. The NEP has at least a degree and level of transparent deliberation, while the BICAM is a closed-door, backdoor channel of manipulation and maneuvers in the budget. That should be emphasized. Kaya, sabi ni Saldico, ito ang sirkumstansya ng sinabi niya, yung pagtawag ni Romualdez sa kanya, you stay out of the country and we will take care of you. Isa yon sa pagpapakita na ayaw ni Marcos na bumalik si Saldico sapagkat sasambulat talaga ang buong katotohanan kung ibunyag ni Saldico. Kaya pala, hinabol na rin nila na si Bunuan ay ipatakas na. Yung dating DPWH secretary, no, pinatakas na. Mga kababayan, at mukhang may isisiwalat si Saldico hinggil sa papel ni Bunuan at ng kanyang DPWH, no? Wait lang, tanggalin natin itong ulol. Okay, ang ulol na si Eagle Squad, wala ka na ngayon. Magbuo ka ulit ng iyong account, no? Mga trolls. Kaya mga kababayan, ang binanggit ni Saldico, ito pakinggan yung kanyang sinabi. Nang sinabihan ako ni Speaker Romualdez that I stay out of the country and they will take care of me, naniwala siya. So ibig sabihin po, walang denial si Romualdez dito. It means totoo ang tawag. Ngunit nang umuusad ng mga investigasyon at nakikita na niya na may ICI gimmick na si Lacson ang nasa Senate Blue Ribbon Committee, si Tito Soto na sa Senate, biglang naramdaman niya at nakikita na niya, oops, parang ako na lang ang kontrabida. Samantalang magkakasama kami. At utos niya mismo ni Marcos, ang mastermind mismo, sila ni Romualdez, bakit ako ang kontrabida, hindi sila? Ayon. Pero nagtimpi pa rin siya. Ngayon, kinontak siya ni Ping Lacson at nila Tuta Soto kasi akala nila Romualdez at nila Marcos sa kanila pa si Saldico. Ayon. Ang unang pagpayag ni Saldico, hindi pa niya binanggit na magsisiwalat siya ng katotohanan at mga kaalaman niya hinggil sa sindikato nila ni Marcos at nila Romualdez, kasama siya. Ngunit nang sinabi na niya na ibubunyag niya ang buong criminal operations nila Marcos, nila Romualdez, kasama siya, biglang pinigilan ni Lacson at nila Soto na mag-virtual testimony siya. Ayon. Kaya kumalat ang video. At ngayon, hindi na inuulit ni Aling Claire Marites Castro at ni Dave Gomez ng PCO ang kanilang style na palalabasin na computer-generated lang ang ginawa na ito na video. Dahil mismo na sila Lacson at marami na
even the mainstream and all social media community ay tinanggap na authentic at totoo po ang ginawang video testimony ni Ginoong Saldico. Ngayon, ano ang motibo ni Saldico? Yun. At ano ang epekto nito sa kanyang ginawa? Una, ang motibo ni Saldico is to survive. Kasi alam niyang papatayin siya. He is now a dead man walking. Markado na siya. At anytime, pwede siyang ipa-assassinate sa abroad at palalabasin lang na na-aksidente siya. That can be a plausible theory na pwedeng gawin. Ang pera nila Marcos at Romualdez, bilyon-bilyon. And they can pay anybody na professional na mag-assassinate kay Saldico, kay Bunuan, at kung sino pang gusto nilang patahimikin. Kaya yun po ang unang motibo ni Saldico. Survival. Saldico wants to survive. At gusto niya pang mabuhay. Number 2, si Saldico would like also to preserve what he can preserve for his family. Kung hindi man niya mahawakan pa muli ang dinambong at dinurubo na kayamanan, at least may maiiwan pa. Hindi lahat mababawi at makukuha sa kanya. And that is natural. Saldico is not a saint. We are having now a redemptive action of a person so engrossed and so deeply involved in crimes such as plunder and large-scale corruption na nakakapag-isip siya, kung ako lang madidiin, mauubos lahat sa akin. Eh di, damay-damay na kami. Ituro ko na lang lahat. Kasi magkakasama kami, sila happy, ako hindi. At ako lang ang mag-suffer. And that is a natural human reaction. Yan pong motibo ni Saldico. He is hoping na magkakaroon siya ng bargaining power sakaling or bargaining leverage sakaling magkaroon ng mga kaso at umusad ito at hindi na si Marcos ang presidente and under a new government, Saldico is hoping that he can have a bargaining leverage na pwede siya mag-negotiate. Pwede ba mag-plea bargain ako sa corruption lang at ang sentensya ko 10 years lang at may isusuli akong mga kayamanan pero hanggang ito lang. Kaysa ubusin lahat at mag-life sentence siya o kaya papatayin siya. Ganyan po ang ibig kong sabihin ng motibo dito. So would that be beneficial to the people? Tactically and in a short term, yes, because Saldico holds the real story and the real evidence kung paano ginawa ni Marcos at ni Romualdez bilang mga mastermind ang karumaldumal na krimen na ito. Hindi pa po ito matatapos. At may binanggit nga si Saldico na during dito sa pagbubulgar ni Congressman Toby Chanco, nakita na niya na sabi niya, ilalaglag ako ni Romualdez. Sapagkat si Toby Chanco sinusubukan ni Romualdez na i-bribe at pakalmahin dahil nagkaroon sila ng banggaan ni Marcos hinggil sa mga partidahan. Dahil nabisto ni Marcos na ang mga insertions ni Saldico at ni Romualdez mayroong 20% hanggang 25% ibinibenta nila. E samantalang kay Marcos, kinukuhanan pa nila. Yan po ang katotohanan. For example, humingi si Bersamin ng 2 billion na proyekto. Ang porsyento kaagad dyan nila Saldico, 20% sila ni Romualdez. So 400 million po yun. Mga kababayan, ang napunta din kay Bersamin, mga 380 million, 15%. And then the rest goes na. Yan po ang negosyo ni Martin Romualdez at ni Saldico na nabisto ni Marcos. At siya naman, si Marcos, dahil mayroon din siyang diskarte, gusto niyang kontrolin ito. Bilyon-bilyon din po ang nakukuha ni Marcos. In fact, ang ibinulgar ni Governor Chavit Singson sa Diskaya Couple alone, 31 billion pesos ang infra projects nila Marcos. Sa anak niya at sa kanyang grupo. Kay Marcos mismo, sa kanila.
At automatic po dyan, 25% kina Marcos yan, plus SOP. 40% po yan. Yan ang binabanggit ni Saldico na naalarma si Marcos dahil nabisto pala ni Toby Chanco na ibinibenta nila Garjola, nila Saldico, nila Romualdez ang mga proyektong ini-insert nila. And for every billion, 20% hanggang 25% ang kinokolekta nila. For example, ako, congressman sa Iloilo. O, Congressman Eric, anong gusto mo na proyekto dyan? Bibigyan ka namin ng 3 billion. Ikaw na bahala. Pero, yung 25% amin yan. Bahala ka kung anong gagawin mo. Sa 3 billion, basta ikaw ang magsalo. Aakuin mo ito. So, automatic, kung 25% ng 3 billion po yan, mga kababayan, and that's how much? That will be 750 million ang mapupunta kay Saldico at kay Romualdez. Nabisto ito ni Marcos, aba, mas malaki pa ang inyong tubo at ganansya kaysa akin. Nag-away ito si Romualdez at si Marcos at kung kaya binulgar ni Toby Chanco. Ngayon inaariglo ni Toby Chanco si Romualdez dahil magpinsang buo po ang asawa ni Toby Chanco, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez magpinsan sa asawa ni Toby Chanco. Yun! Ibig sabihin po, ang expose ni Saldico nagmula doon sa unsihan ng mga sindikato. Inunsi ni Saldico at ni Martin Romualdez at ng kanyang sindikato si Marcos. Nabisto ni Marcos, parang sila pa ang mas malaki ang kinikita. Pero siyempre, malaki ang kay Marcos kasi hindi man pwedeng pakialaman yon ang kanyang kinikita. Kaya humingi pala itong Kolokoy ng 100 billion. Sabi ni Pangandaman kay Saldico, humingi si Presidente na mag-allocate ng insertion na 100 billion. Kasi during that week, 3 days before ng BICAM, ay doon pwedeng isingit at hilutin ito. And these are the same expose na sinabi ni Katonyeng at ni Jerry Baha laban kay Hontivirus na mayroon siyang insertion na 3 billion. Bingo! At kay Grace po at iba pang mga senador. Ito po ay napakalaking sindikato. Marcos Jr. and Romualdez converted the entire government to become a big-time criminal syndicate of corrupt and plunderers. At ang punong mastermind, si Marcos at si Romualdez. And that is exactly kung ano ang tinutumbok ng testimonya ni Saldico. Nagkaunsihan, kaya nabulgar. Kaya tinanong si Saldico ngayon, may isa siyang post, people are asking me, bakit si Marcos inunahan niya na kunwari ibulgar ang sindikato ng nakawa na ito? Because Toby Chanco can never be arranged na tumahimik. Hindi nila kayang arigluhin. No? Sabi ni Bilison, manggugulo, Kolokoy, umalis ka dito. Remove. Okay, black. Pakawala nyo yan si Saldico. Hindi alam ang iniisip. Sumbingay, walang utak. Ito mga trolls nila. So mga kababayan, very clearly, si Saldico is doing everything to survive. That's his principal motivation. He wants to survive kasi alam niyang papatayin siya. At ito ngayon ay nagpapakita na nagkakaroon ng malalim pala na infighting. At totoo yung lumabas na nung panahon ng eleksyon, April, mga 3 weeks na lang before mag-eleksyon, ipinatawag po sa Malacanang sila Toby Chanco bilang manager sa political campaign and overall in charge sa senatorial line-up operations sa kampanya at nagkaroon ng pagmi-meeting kasama sila Bersamin at dalawang konsultant ni Marcos dahil gusto na niyang ilaglag si Martin Romualdez at sila Saldico. Ngunit ito po ay napigilan lang. Kaya nga hindi tinanggap ni Toby Chanco ang offer ni Marcos
na siya ang mag-Speaker of the House. Kasi noon pa may banggaan na, not because gusto ni Marcos ang pagreforma. No, nauunsi siya sa kanilang nakawan at sindikato nila Romualdez at Saldico. Nauungusan siya. Ayun. Kaya, ito ang tumbok ng kwento ni Saldico. Kwento ito ng unsihan. Marcos, as a mastermind, tried to lure and manipulate the public opinion by playing innocent and crusader. Parang ganito, nagplano tayo mang-hold up, no? Kasama si Marcos. Siya ang mastermind, sidekick niya si Romualdez, kasama kami nila Saldico. Ngayon nang hold upin namin ng bangko, natunugan na ni Marcos na ang manager at ang security ay magbubulgar ng aming plano. So para hindi ako madamay dahil ako ay si Marcos, titimbrihan ko na ang media, maisisiwalat ako sa inyo. Itutuloy pa rin niya ang plano. Pagpasok sa bangko, nandun ang mga pulis, ang media. Ito, mga hold-upper, at ito ang inyong hulihin dahil ako ang nagturo nito sa kanila. Di nagulat ang lahat kasi nagplano si Marcos kasama niya ang mga sindikato, subalit nang mabubuko na, inunahan niya. That is exactly how Marcos is trying to do. Kung bakit siya nagkukunwari na siya ay para sa krusada kontra sa korupsyon. Masaya ito. This is now the point of no return for Marcos. Sapagkat ang taong bayan, majority of the people, even ang mga dilawan, ang mga pinklawan, even ang mga hilaw na komunista, kagaya nila Hontiveros, even ang mga urban operatives ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at NDF, nahihilo sila ngayon kung papaano nila ito lulusawin. Ang napakabigat and very sharp, napakatalas na pag-expose kay Marcos at nahubaran ang kanyang katarantaduhan at kademonyuhan na all along talaga naman siya ang pasimuno ng pagnanakaw na ito. Ng malawakang pandarambong. And don't forget, recorded po sa deliberation sa House of Representatives, ngayong budget deliberation for 2026, na si Marcos mismo itinuro ng DBM at ng DPWH na sa panahon ng 2023, 2024, 2025, pinirmahan niya ang pag-implement ng more than 4,000 flood control projects. At pinarelease niya chargeable dito sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Thank you, Wawi Jones, Rosana Paipuentes, and Hannah Bro, and Cheche sa New Zealand. Pamilya ni Mrs. yan. No? Ito po, uulitin ko lang, recorded sa Congress. Si Marcos mismo pala ang itinuro mismo ng DPWH at mismo ng DBM. Nagulat si Benz Dizon, no? Na ang 4,000 plus flood control projects, si Marcos pala nagpa-implement. 2023, 2024, 2025, at chargeable to unprogrammed appropriations. At anong sabi ni Saldico sa kanyang video? Ang halos mga unprogrammed appropriations, dyan po ang mga pagnanakaw na mga proyekto. And only the President can release or approve the releasal of projects and funding chargeable to unprogrammed appropriations. Exactly why Marcos made it appear na walang mga NEP insertion, kunwari malinis ang budget niya, pero taon-taon sa 3 taon, hindi bumababa sa 500 billion pesos hanggang 700 billion pesos ang unprogrammed appropriations that only Marcos can approve na iparelease at i-implement. At ang unprogrammed appropriations, ang funding niya nanggagaling sa utang, buwis na bago, at mga savings kagaya ng ginawa nila sa PhilHealth. Kasi doon mo itatago ang dinaya at hindi dumaan sa pagkakaroon ng budget deliberation pero nakatago sa unprogrammed. And only the President can do that. Kaya every year, ang gobyerno ni Marcos nangungutang po
ng 1.5 trillion pesos minimum para punduhan ang program appropriations na doon nakatago ang ninanakaw na mga proyekto na ang may kumpas at may kontrol si Marcos mismo. Yan ang paliwanag kahapon ni Saldico. Sabi niya, bubukol po itong 100 billion eh. Kung ilalagay sa DPWH, magiging malaki pa ang budget ng DPWH kaysa DepEd. And under the constitutional provision, dapat ang highest budgetary priority ay ang education. So sabi ni Saldico, pwede ba na 50 billion itago sa unprogrammed appropriations? 50 billion isalpak, i-insert sa DPWH. Anong sagot ni Martin Romualdez? What the president wants, he gets. Thank you, Jun Castro. So, klaro, na hinanapan ni Saldico na ang ibang items doon sa DPWH, inilipat niya sa unprogrammed appropriations para ang kay Marcos na 100 billion pesos na hiningi at hindi pwedeng pakialaman at hindi pwedeng mangumisyon si Saldico at si Romualdez ng 20% hanggang 25%, ginawa ng paraan ni Saldico sa 2025 budget upang ipasok. And that is how evil Marcos and Romualdez are. Hindi ko po maubos maisip na magkakaroon tayo ng isang presidente sa Pilipinas na ganito kakadimonyo ang kanyang utak, pagnanakaw, pandarambong, as if ang pundo ng pinaghirapan sa dugo at pawis ng mamamayang Pilipino habang hikahos ang ating bayan, nagpapasasa ang gago at tarantadong presidenteng ito. Kulukoy talaga. And then papaniwalain niya tayo na inosente siya. This is not just the worst. This is the most evil. After the dictatorship of his father, Marcos Jr. is the most evil. Gumagapang sa gutom, kawalan ng trabaho, bigat ng pasanin sa buhay, nalulunod sa baha, inaanod ng mga mudslides, landslides, at lugmok sa kahirapan ng milyong-milyong Pilipino ang putang inang Marcos at ang kanyang sindikato nila Romualdez, kasama dyan siyempre at first sila Saldico, ay nalulunod sa kumunoy ng ninanakaw na kayamanan. Pasensya po kayo kung ganito po ka-emotional si Ka Eric. Hindi po makakabayad ang ilang beses man na pagpapakulong kay Marcos the way the revelations of his evil doings nalantad ngayon, and then may mga kulukoy pang senador like Gatchalian, like itong si Ping Lacson, sila Tito Soto, at may mga kulukoy pa na mga kagaya ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines na nagkukunwaring mga moral crusader, galit na galit sila sa war against drugs ni Digong na bumiktima daw ng mga kababayan natin na sangkot sa iligal na droga at krimen. At ito ang kanilang gustong patawan ng hatol, pero okay sila na dambungin at durubuhin ni Marcos. Basta magbait-baitan lang si Marcos, walang papatayin ng mga addict at drug lords, okay sila. Anong klase at uri ng moralidad at values mayroon ang namumuno ng supposedly gatekeepers of morality and democracy in the country? Wow, mga kababayan. Kaya, hindi ko po alam kung bukas 16, 17, 18 dadagsa ang mga tao kapag hindi pa po kumilos sa antas ng people power ang mamamayang Pilipino. We can only do so much. I did my share, I contribute, nagsasalita ako, nagpapaliwanag ako, but the decision to do people power and remove Marcos by way of the direct action of the people sa mapayapang pamamaraan na pagkilos, kung hindi po gagawin ng taong bayan yan, magpapatuloy lang din po ako. Magpapatuloy ako magsasalita, magpapatuloy tayo maninindigan, but I cannot force the people. Neither I can impose to them na mag-people power kayo. If they will not join tomorrow, wala po akong magagawa dyan, mga kababayan. Wala po tayong magagawa because the act of people power
and the act of removing a president that is so corrupt and so evil by the collective action of the people must be a voluntary action of the people. It cannot be imposed to the people. Ngayon, ang tanong ko, okay lang ba ito? Sa Armed Forces of the Philippines, ang nakalagay sa saligang batas, the Armed Forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. Marcos will be nothing if the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police will withdraw support to him. Wala na siyang sundalo, wala siyang sandatahang lakas, at wala siyang pulis na uutusan. Marcos will be nothing. He will be forced to resign. Yan po ang pinakamadali sanang mangyari. Pero wala. Sarado ang tainga at isipan at damdamin ng namumuno sa Armed Forces of the Philippines for them to understand that Marcos does not deserve to stay as Commander-in-Chief, and so therefore, he must be out of office as President. And let the constitutional succession of power take place, and everything will be within the bounds of law and legal framework stipulated by the Constitution. Mga kababayan, hindi na po ito usapin kung si Sara Duterte ang papalit, so be it, because it is stipulated in the Constitution. But what is more important, Marcos must no longer stay in power, and we need to have a new government. Otherwise, basura ang patutunguhan natin, o basurahan ang patutunguhan natin, at malulugmok ang buong bansang ito. But of course, the Armed Forces of the Philippines can only decide. Sabi nila, nag-aantay sila sa pagkilos ng taong bayan, litsugas. Hindi pa kayo naniniwala na si Marcos ang nagpaparelease ng bilyon-bilyon na pundo? Siya ang pumipirma, at siya din ang itinuturo ngayon ng lahat na nagpasimuno kung bakit nanumbalik ang malawakan at malubhang pangungurakot sa kaban ng bayan. Hindi pwede na hindi siya nakinabang, at hindi pwedeng mangyari ito kung hindi siya ang mastermind at ang kanyang sidekick na gago na pinsan na si Romualdez. And that is the truth. What else do we need to know for us to embrace the truth? Armed Forces of the Philippines. What else do we need to do for you to embrace the truth that Marcos is an evil person occupying the office of the president? He needs to be out there, mga kababayan. Hindi na po magtatagal ang ating live kasi I need to preserve my voice. Thank you for staying on, and sana po ipanalangin natin lahat na magigising ang taong bayan bukas, mamayang gabi, at sa susunod na mga araw, so that there will be real people power, mapayapa, ngunit determinado ang panawagan, Marcos, alis ka na. Resign. And face the consequences of your evil doings and the crimes that you committed against the Filipino people.